Napakahirap. Halo mga mamis, hindi na nga sana talaga kami nito pupunta kila Ate Noemi. Ano ba naman kasi, alas 8 na nga din, tapos pagod na nga rin kami at gusto na nga lang talaga namin ng daddy niya na magpahinga. Pero nangungulit nga talaga si Kyle dahil wala naman daw pasok bukas. Kaya naman, pinagbigyan na nga talaga siya ng daddy niya kahit gusto na nga din talaga naming magpahinga. Pagdating nga namin dito, imbis na bless, nagbeso-beso nga talaga siya kila Mami Noemi niya. Bless na nga din pala dito si Kyle sa daddy ni Ella, pati na rin kay kuya. Masok na nga kaagad si Kyle doon sa bahay nila Ate Noemi. Paano ba naman kasi nandun nga lahat ng pinsan niya? Inilip ko nga lang sila, tapos nag-bless na nga din pala sa amin sila Ella. Lumabas na nga din ako agad. Paano ba naman kasi nagugutom na nga ako. Nakita ko kasi na kumakain dito si Ate Noemi. Hindi rin kasi talaga ako kumain ng hapunan sa bahay. Sabi ko nga magda-diet ako, pero ito sira na naman ang diet juice ko po. Iinip na nga sila sa loob, kaya naman ito lumabas na nga muna sila Kyle. Paano ba naman kasi nakita niya nga dito yung roller skate ni Ella, pati na rin ni Iya, juice ko po. Di naman kasi talaga siya marunong dyan, kaya naman tingnan nyo nga, hindi niya alam kung paano niya gagawin to. Pero sabi ko nga kay Ella, alalayan niya, tapos inayos niya nga rin pala dito yung shoes na suot ni Kyle. Nabawalan ko na nga din pala si Kyle dito dahil hindi naman kasi siya sanay niyan. Buti at nakinig na nga rin, paano ba naman kasi inalis niya nga rin yan kaagad. Pagkatapos naman ni Kyle, ito ngang si Johan ang nag-try. Nasabi niya kasi na mukhang madali daw, kaya naman ito pinatry na nga ni Iya dito. Tulad nga ni Kyle, akala nila madali to, pero tinuturuan naman siya dito ni Iya. Nawawalan nga din siya ng balance dito, katulad ni Kyle, kaya naman sabi ko, lubayan na nga din niya. Pagka-uwi naman sa bahay, imbis na magpahinga na nga, pinunasan na nga muna ng daddy ni Kyle itong e-bike juice ko po. Nung kinabukasan naman, nag-training nga sila Kyle. Una nga lang yung sumundo dahil may meeting nga din yung mga parents nila. May kasunduan nga talaga na pipirmahan ng mga kids, pati na rin parents. Ganyan lang naman yung routine namin araw-araw. Minsan, maraming nadadagdag na gawain, pero kinakaya naman. Pagkatapos nga ng meeting, may binigay ngang mga papel sa mga kids. Fill upan nga lang talaga nila yan. Bali, nagtabi-tabi nga halos lahat ng boys dito sa isang gilid, tapos sa isang gilid naman yung mga girls. Hindi nga talaga sila makatapos-tapos sa ginagawa nila. Paano ba naman kasi, isang sagot nga nila, pinagpapasapasahan nga talaga nila yung ballpen juice ko po. Kaya naman pagkatapos nga ng ibang girls, sumiram ako ng ballpen at binigay ko na nga dito kay Kyle para matapos na nga niya. Umiretso naman kami nila Kyle dito sa may Lisa's Bake Shop. Para nga kako mamaya, hindi na talaga kami lalabas. Abot ang yakap ni Kyle dito, siguro ay may ipapaalam na naman juice ko po. Kung hindi man, may ipapabili dito yan. Yun nga lang, wala talaga akong dalang wallet dito, kaya naman sabi ko nga sa kanya, kay mama siya magpabili. Sama rin kasi namin dito si mama. Nung kinabukasan naman, binalik nga namin dito yung buhok ni Kyle. Paano ba naman kasi, medyo mahaba nga yung sa tuktok. Yun kasi yung gusto ni Kyle, pero ako, hindi talaga ako nagagandahan. Nagpagupit na nga siya, pero hindi ako satisfied, kaya naman ito, binalik nga talaga namin at nakasimangot nga yan. Yun daw kasi talaga yung gusto niya, pero alam naman niya na hindi siya masusunod. Sabi ko nga sa kanya palagi, hindi ko naman ipapagawa sa kanya kung hindi maganda tignan. Gusto ko lang naman kako maganda at malinis siyang tignan sa buhok niya. Kaya ito, kahit papano, nagiging okay naman siya kapag pinapaliwanag ko, juice ko po. Nagpagupit na nga rin pala dito yung daddy niya. Nung kinabukasan naman, ihahatid na nga namin dito si Kyle sa school at sumama nga ulit ako. Paano ba naman kasi mamamalengke nga kami nila mama nito? Buti na lang din talaga, ambon na lang. Paano ba naman kasi kanina, ang lakas talaga ng ulan. Alam niyo bang hindi na rin talaga madalas na-late si Kyle? Paano ba naman kasi maaga rin talagang nagigising yan? Inatid ko na nga siya dito para hindi na rin talaga siya magdala ng payong dahil hindi naman lumalabas yan ng room nila. Dahil pinababaunan ko nga rin yan ng snacks, pero may baon pa rin siyang cash. Para nga kako, in case na kulang sa kanya yung snacks niya at gutom pa siya, pwede pa siyang bumili sa kantin ng mga gusto niyang kainin. Hindi rin kasi talaga kumakain yan sa bahay ng umagahan. Pag kasi pinapakain ko yan, ayaw niya kahit pilitin ko. Hindi kasi talaga si Kyle sanay kumain ng sobrang aga. Kain kasi talaga ng umagahan ni Kyle 8:30 to 9 nga talaga. Diretso na rin pala kami dito sa RCS dahil kulang na nga yung mga snacks ni Kyle. Tapos naisipan nga naming bilan dito si Kyle ng Jollibee. Pumunta nga ako dito sa room nila Kyle, tapos in-excuse ko na muna siya. Buti na nga lang talaga tapos na nga yung quiz nila. Sabi niya nga kaagad sa akin yung score niya para daw good mood ako, juice ko po. Yun lang, thanks for watching, bye bye.